Ah, bali magre-review tayo ng ng tuning pig. Shoutout niya pala sa lahat ng subscriber. Saka sa lahat ng nanonood. Sa mga kaibigan vlogger, salamat sa inyo. Ang i-review ko ngayon ay tuning pig ng Laking Tuner. Ito kasi yung dati. Yan, hindi siya Laking Tuner. Kung ngayon, ang ipapakita natin dito kung ano yung pagkakaiba. Ayan. Ito yung pagkakaiba ng yung usual na tuning pig. Ito lang, ganyan lang siya. Yan. Tapos nut bago washer. Yan. Tapos ito yung likod niya, normal lang siya. Ang pinakaiba ng tuning pig na may locking tuner na tinatawag, may lock, ito siya. Sa ibabaw, magkapareha sila. Maliban sa kulay. Yung kulay naman ito, free kayo kung anong gusto nyo orderin nyo. Yan, may washer siya. May nut, tapos washer. Kamukha lang din siya nung dati. Ang pinagkaiba nila, yung nasa likod. Ayan. Yeah, ibubukod ko ng content itong Laking Tuner na to, pero dito kasama siya dito sa ating full setup. Bali maggagawa na ako ng mga short video na para dito, para yung mga ibang, ito lang yung topic na hanap, ibukod ko ng sariling topic na yun lang, kaya mas magandang ma-review natin to. Ayan, ayun yung pagkakaiban sa likod. Hindi ako nakikita nyo kung ano yung sa likod na yan. Ito yung naglalak. Tanggalin natin. Yan. Diba? Ang laki ng pagkakaiba. Ngayon, kung gusto mong maging ordinary, ito na lang siya. Kaya lang, walang takip yun. Kita ito. Ito siya. Yung nagiging trabaho nito, ito yung naglalak sa string. Pag nilagay mo doon dito, yan, yan siya, oh. Buka tayo ng string. Napakita ko lang ng simple lang. Ito yung string, lalagay natin dyan. Yun ang pagkakaiba ng Laking Tuner. Itong hindi ordinary, yung walang, hindi pala Laking Tuner, ito siya. Pag nilagay mo yung string, alwan mong mahila atras abante, okay lang, kasi walang naglalak. Yun yung pagkakaiba, kaya nililinaw ko yung review para maintindihan ng iba kung anong pagkakaiba ng Laking Tuner sa normal na nakasanayan. Yan, ito siya. Pero pag ang gitara nyo ay Gibson, Les Paul, yung mga walang whammy bar, hindi nyo kailangan tong Laking Tuner. Pwede pero wala siya magiging function. Baga sa mahal nito, mas mapamahal kayo, pero hindi siya ganun ka-advisable doon sa ibang gitara. Sa mga acoustic guitar, hindi ito pwede. Pwede, kaya lang ang sinasabi ko, kung hindi pwede, walang magiging function yung lock niya. Dahil kaya lang naman nagkakaroon ng lock dahil sa whammy bar, yung para hindi nahihila yung string, hindi lumuluwag. Ngayon, ito yung pagkakaiba niya pag nilagyan natin yung string. Yan. Tapos na-lock natin dito. Maganda yung na-review lang, hindi pa nakakabit eh. Yan. Yun. Kamay lang, pwede na. Yun, ang mangyayari sa string, hindi pa natin naiikot na kagaya dun sa normal na nakasanayan nating tuning pig. Hindi mo na mahila, oh. Hindi na matanggal.
Nakalock na siya. Yun. Ngayon, ang advantage na matutunan nyo dito sa lock and tuner na to, kasi marami akong review nito na nakita sa YouTube na nakakaputol daw ng string. Yun ang isang review na marami sa YouTube. Kasi hindi ko naman talaga alam din yung review na yun, dahil yung may-ari ng gitara na to nag-chat sa akin na, kuya, marami daw review sa YouTube na namumutol daw ng string yung gantong tuning pig, lock and tuner. Pwede talaga, pwede. Kaya naisip ko kaagad, buti na isabi niya para bago ko ikabit, magawan ko ng paraan. Kasi kung hindi niya ako na-remind tungkol doon, baka ganun din mangyari, baka mamumutol din ng spring. Ngayon, ang naging idea ko naman para masolusyonan yung namumutol ng string na yon, ito yun yung butas nito. Itong pinakabutas na kabitan ng string yan. Yan. Ikutin natin. Yan. Itong kabila. Yan, o. Yan. Itong butas na to. Yan. Pagbago yung tuning pig nyo na lock and tuner, kahit na sa hindi lock and tuner, nangyayari to eh. Minsan kasi sa pagkakabutas ng planta, matalim yung gilid ng pinagbarinahan. Kaya kailangan yun, gasgasin nyo lang na konti yung paikot ng butas na yun. Yun ang isang nagiging dahilan nun kaya namumutol ng string. Tapos itong lock nya, pag bumili kayo ng lock and tuner tapos nasa inyo na, subukan nyo talagang tanggalin. Kasi kanina tinanggal ko rin to para makita kung ano yung dulo. Yan. Eh, maganda naman yung dulo. Hindi na siya matalim. Kasi kung matalim, pwede nyo rin hasain para hindi mamutol ng string. Yan. Yan ang gagawin natin dito sa lock and tuner na to. Lahat ito hahasain natin. Luwagan nyo lang muna pag hinasa nyo para hindi abutin yung rod na tumutulak. Ngayon, may special ako na tools para panghasa dyan. Pero mas the best dito kung lahat isa-isahin nyo na lang niya i-check kung okay yung rod. Kasi baka may nakalimutan na hindi nahahasa yung dulo. Yun yung mamumutol ng string. Pagkabit nyo pa lang, pwede nyo nang putulin ng string pag matalim ito. Kaya lalo na pagka timpla na kayo, may perso na yon. Yun yung mga tips dito na mapupulot nyo sa content na to. Tsaka maraming kasunod pa. Meron pa tayong, kung ito lock and tuner, may topic pa tayong may na-strap lock. Hindi naman totally kompleto pero napakarami yung ma-review sa content na to. Sa mga hindi naman po interesado sa video, hindi naman kayo gitarista, okay lang po yan, kahit skip nyo lang. Yung content lang naman po na ito ay para na talaga sa mga makatulong sa mga kapwa gitarista. Hindi siya for entertainment lang o para kung saan. Kasi ang purpose naman talaga ng channel natin, magbahagi ng idea. Kaya salamat dun sa mga nanonood at saka nagsusuporta. Lalong lalo na dun sa mga nanonood kahit hindi nakaka-relate sa ganitong topic. Salamat sa inyo, nagtsatsaga kayo dyan. Napakalaking tulong yun sa channel. Tapos saka natin hasain yung gilid. Pag wala kayong ganito, pwede na kayong gumamit ng ng ibang bagay na medyo papaliit na bagay ng mga Phillips screw na maliliit. Sa mga China store, marami yun. Yan, pag mayroon kayong screw maliit, pwede nyo na yun ang panghasa nyo. Pang ganun sa mga sulok-sulok. Ganyan-ganyan nyo lang para matanggalan yung talim ng pinagbarinahan ng butas. Yan. Ngayon, dahil mayroon naman tayong pang ganun, hindi tayo dito. Kung sakali lang wala kayong ganito, yun ang pwede nyo gamitin. Ay, may ganito tayo. Ito yung ating gamitin na hasa.
papakita ko muna yung pagkakaiba ng nahasa at saka sa hindi bago ko tapusin. Para maintindihan ko ano yung inhasa ko sa banda. Ito yung hindi pa nahasa, oh. Yan. Kita nyo parang may nakabara pa sa loob. Hindi ko alam kung pinagbarinahan yun o pintura. Ito yung nahasa na. Yan. Kitang-kita nyo na yung pagkakaiba. Yung nakita nyo na ito na parang may puti na yan. Yan yung nabawas ko. Yung gilid ng butas paikot. Yan yung dapat na mahasa para matanggal yung talim. Kasi ito yung isa, wala pa. Kitang-kita naman, oh. Tsaka kahit salatin mo to, oh, ang talim talaga. Mamumutol talaga ng spring yan. So, bali, tapos ko na po asain lahat. Nasa ko na. Kakabit na lang natin. So, bali yun po. Tapos na tayo sa setup natin. Yung ginawa natin kanina. Ito yung pinaka-importanting topic natin dito. Yung locking tuner. Ayan. Kasi ako first time ko nagkabit nito. Ayan. Locking tuner. Malaki pagkakaiba niyan doon sa ordinaryong sa nakasanayan natin tuning pig. Tulad doon sabi ko kanina na namumutol lang string, ito doon sa remedyong ginawa natin na bago natin kinabit yung string, naghasa tayo. Effective naman kasi natest ko na siya, nakapag-tune na rin ako eh. Hindi naman namumutol lang string kasi pag ang string nyo na nagkabit ka ng tuning pig na locking tuner, tapos dito napuputol sa mismong part na to, yung string. Ang problema talaga nun yung locking tuner nyo matalim. Pero pag dito kayo naputulan o kaya dito banda, basta wala dyan sa tapat na yan, hindi yung locking tuner ang may problema dun. Pwedeng sa ibang part ng dahilan yun. Pero sa locking tuning, hindi yun. Ito naman, ayos naman. Tsaka napaka-effective niya kasi nasubok ko talaga siya. Hindi siya nagsisintonado. The best kasi first time ko rin maka-encounter ng ganito. Ngayon, para ma-check nyo yung sinasabi ko, gagamit tayo ng tuner. Ito, may nakaabang akong tuner dito. Yan. Itong mga guhit-guhit na yan, yun yung tune ng gitara. Pagka nagtono tayo. Halimbawa, anong key yung standard tayo? A. Yan, i-correct natin na konti kasi hindi nakatapat na. Yan, tapos itong B. Tapos ito G string. Ayan. Ito yung D. Ayan, wala na naman. Ito yung A. Ayan, para ma-trace natin talaga kung nagsisintonado siya. Yan yung tuner na nakikita nyo. Pagka ginamit ko to tapos ginamit ko yung whammy bar niya, dapat magsisintonado yan kung hindi effective yung locking tuner na kinabit natin. Ayan. Tapos pakinggan natin. Walang nagbago. Pag inisa-isa natin yung string, halimbawa ito G string. Makikita nyo bababa yan kapag nag-whammy bar ako. Ayan, mga tuli. Ayan. Ibig sabihin kung
ano yung posisyon ng string kanina, kung ano yung task niya, kapag nag-whammy bar ka, walang pagbabago kahit na gamitin mo yung whammy bar. Yung ganun kahaba na paggamit ng whammy bar, pag walang locking tuner yung gitara mo, sigurado sintonado na pagkatapos. I-check natin yung toner niya kung nagbago. Ayan, nakasakay pa rin siya sa E. Walang nagsintonado, effective talaga siya. Ang ganda. Okay. The best. Sana may nag-gets kayo sa tungkol dito sa locking tuner. Ito talaga yung pinakasentro ng setup natin. Kasi ito yung pinakamahalagang topic na wala pa akong topic dati. Tapos kasabay na lang yung ibang paulit-ulit na rin na setup. Gaya ng low action. Tapos yung ibang ginawa natin. Pero ito, bago rin to. Kaya lang din nagkaroon ng content na palit nito. So yun lang po. Sana po may natutunan ko sa aking video. Salamat ulit sa lahat ng gitarista dyan.